Month end na ba? O malapit na ba yung katapusan ng buwan? Pero mababa pa ang iyong benta. At ang mas masakit, wala ka pang benta. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Hello, kamusta kayong lahat? Welcome back to Universe. Welcome back to our channel. At ngayon, pag-uusapan nga natin ngayon ay ang mga ilang tips or 4 na tips para kapag end of the month, kailangan mo mag-send ng report at mababa ang iyong benta or wala kang benta, hindi ka mapapagalitan. Tara, samahan niyo ako. Isa kang promodizer at patapos na ang buwan pero mababa pa ang iyong benta at ang malala nga zero. So ano ba ang mga dapat mong gawin at tandaan para di ka mapagalitan? Hindi kasi pwedeng wala na nga tayong benta is wala pa tayong maisasagot pag tinanong na tayo ng mga managers natin. Tutulungan kita dahil pag alam mo itong 4 na tips na ibibigay ko sa'yo, malamang sa malamang hindi ka napapagalitan ng manager mo at i-comment ka pa niya for doing a great job. So umpisaan na nga natin yan. Number 1, inventory. So dapat alam mo ang inventory mo. Kasi baka mamaya mabenta naman talaga yung items mo pero wala ka lang maibebenta. Wala kang stocks. So anong ibebenta mo kung wala kang stocks? Napaka-importante po niyan. O kaya halimbawa naman, ang binebenta mo, let's say damit. Tapos menswear ang mabenta sa'yo. Pero dahil wala kang stocks ng menswear at ang naibebenta mo lang or naidi-display mo lang is yung mga pambabae or ladies wear, kaya bumaba ang iyong benta. So kailangan mong i-report ito agad sa manager mo, supervisor o kung sino pa man yung pinagre-reportan mo na kailangan mo ng stocks ng menswear. Kung halimbawa naman nasa sapatos ka, ang mga hinahanap is running shoes or pang-jogging. Puro stocks mo pang basketball. Ang mabenta nga dito sa area mo is mga pang-running or pang-jogging. Kaya naman, mag-report ka agad na ito po yung mga kailangan kong stocks. Okay ba yun? Number 2, competitors. Ano ba yung mabenta sa competitors mo na hindi ka mabenta? Kasi halimbawa, cellphone ang binebenta mo and then magkakatabi kayo. Ano ba yung mabenta sa kanila? Or ano ba yung mga item nila na mabenta at ano ba yung kailangan mong ibenta? Halimbawa, sa cellphone, parehas kayong Android na binebenta ng cellphone. Pero dahil yung competitor mo, ang ibinebenta nila is 5 GB RAM na. Pero sa'yo, ang pinakamataas na available is 4 GB RAM pa lang. So, yung mga tao, mas pinipiling bilhin yung 5 GB RAM kasi mas mabilis ito in terms of response sa mga ginagawa nila sa mga application nila. So, isang bagay na alam mo kung sino competitors mo at ano ba yung mga ibinebenta niya. Okay ba yan? At pangatlo, customers looking for. Ibig sabihin nito, ano ba yung hinahanap ng mga tao o customer na pumupunta sa store mo, sa tindahan mo, na wala ka. Halimbawa, ang binebenta mo ay, let's say, medyas, socks, no? So, yung customer mo naghahanap ng mga high socks. Let's say, high socks ang hinahanap nila. Okay? Pero dahil wala yon sa item mo, hindi ka talaga nagkaroon pa nun before, baka pwede mong isuggest na magkaroon kayo ng high socks na ibinebenta dahil iyon yung hinahanap ng mga customer mo. O kaya, ang halimbawa naman ay kung ang itinitinda mo ay mga damit. Tapos marami sa mga customer mo ang naghahanap yung mga plus size. Pero dahil hindi ito ibinebenta ng company mo, wala kayo nito sa store nyo. So baka pwede mong sabihin sa manager mo, sa supervisor mo na ang hinahanap po ng mga customer dito ay yung mga plus size. Baka po pwede tayong magbenta dito para naman makabenta. That way, madadagdagan yung benta mo. Tama ba? So, iyon yung pangatlo nating category. At last, for today's video, yung pang-4 natin is yung age and gender bracket. Okay po? Napaka-importante na alam natin kung sino ba'y laging nasa store natin. Sino ba'y laging pumupunta sa tindahan natin. Anong age ba? Teenagers ba? More on teenagers ba? More on 20 to 30s? Or marami tayong mga seniors? Kasi halimbawa, kung ang item natin
ay puro pang bata, laruan. Okay, yung mga simpleng laruan lang. Yun yung mga ibinebenta natin. Pero most of our customers, pwedeng teenager, pwedeng matatanda, 20 to 40 years old, and then pataas. No, instead of just selling toys, yung mga panlaruan talaga ng pang bata, mga 1 to 10 years old, pero baka pwede tayo magdagdag halimbawa ng basketball, volleyball, di ba? So, iyon yung mga ibang example na importante na alam mo yung age bracket ng mga customer na pumupunta sa'yo. At sa gender naman, no, halimbawa, usually sapatos or damit, no? Ang item mo is more on menswear. Puro panlalaki. Puro panlalaki karamihan ng item mo. Pero sa area ninyo, ang laging nasa tindahan, kung nasa mall ka man, no, ang laging nasa mall is mga babae. So, pwede ka mag-suggest ngayon sa iyong managers na baka pwede tayong maglagay ng mga ladies wear kung meron po. And at the same time, doon makikita ng managers mo na ginagawa mo yung trabaho mo. Hindi kasi pwede na ang sagot natin ay hindi ko po alam. Hindi pwede na wala na nga tayong benta, tayo pa yung galit sa kanila. Nasasabihin natin na, walang benta, wala akong magagawa. Hindi po yun. Hindi po tayo mag-grow sa ganung paraan. So, basta tandaan mo lang itong 4 na mga sinabi ko. Sigurado ako, hindi ka mapapagalitan ng manager mo. So, ayan po. That's it for today's video. Maraming salamat po sa mga nanonood. At please, don't forget to subscribe and hit the notification bell para maging updated ka sa mga next nating upload. Bye-bye!